Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang araw po, no? Ito po ang latest update natin para nga po dito sa monitor nating low pressure area. Nandito nga po yan sa eastern section ng Davao Region. At nakapaloob pa rin po yan sa ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Kaya saan nga po natin yung ating mga kababayan sa Mindanao at sa Eastern Visayas, asahan natin na makakaranas po tayo ng mga pag-ulan at iba yung pag-iingat nga po dahil posible po tayo makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang yung shearline naman ay apektado po niyan ang Bicol Region at Quezon at yung parte naman ng Metro Manila at buong Central and Northern Luzon ay apektado naman po yan ng northeast monsoon o yung mainit na malamig na hangin na nanggagaling sa parte ng China. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center na ito nga pong low pressure area ay halos almost stationary o magtatagal po yan sa karagatan dito nga sa eastern section ng Mindanao. At sa ngayon nga po nasa 15% chance yung kanyang posibilidad na mag-develop into tropical depression. So, ibig sabihin po, mababa ang kanyang posibilidad na maging isang bagyo, pero hindi po natin nirule out yan habang nasa karagatan pa. Isa nga po sa nagiging main factor nung kanyang hindi pagtuloy ng pagiging isang bagyo dahil nga po sa patuloy na paglakas ng northeast monsoon at yung shearline nga po ay ito'y tumatama o sumisira dito nga po sa posibleng sirkulasyon ng low pressure area. Dito naman po sa ating rain map animation, mamaya nga pong alas 3 ng hapon, expected na nga po natin na mataas ang tsansa ng pagulan sa Eastern Visayas at maging dito po sa parte ng Bicol Region including Central Luzon kasama po ang Metro Manila, may tsansa ng mga pagulan. Sa Zamboanga Peninsula, ganun din po at sa Palawan. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi mamaya, may mga posibilidad na moderate and heavy rainfall na dito nga po sa parte ng Visayas, kaya iba yung pag-iingat nga po sa ating mga kababayan dyan. Patuloy nga po mataas ang tsansa ng pagulan sa parte ng Bicol Region, Mindoro Provinces, sa may parte ng Quezon, Polillo Island, at dito nga po sa parte ng Aurora, Isabela, at maging dito nga po sa Cagayan Valley. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya hanggang alas 11, mataas pa rin po ang tsansa ng pagulan dito nga po sa parte ng Visayas, Bicol Region at Eastern section ng Luzon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga natin yung low pressure area. Bukas nga po ay nasa karagatan pa rin po yan habang yung shearline naman ay magpapaulan pa rin sa Bicol Region, including Metro Manila and Mindoro Provinces. At yung low pressure area, dito naman magpapaulan yan sa may parte ng Visayas at ng Mindanao. By December 19, nasa karagatan pa rin po yung pinakasentro niyan habang lumalakas pa rin yung pagbugso ng northeast monsoon. By December 20, ay nasa eastern section po yan ng Surigao at nasa karagatan pa rin po itong low pressure area. Pagdating naman po ng December 21, posibleng dito nga po papasok yan sa parte ng Surigao po tungo sa may Visayas at lalabas po yan dito sa may parte ng Sulusi. Pagdating nga po ng December 22, lalabas na po yan ang ating Philippine Area of Responsibility. Mapapansin nga natin yung shearline ay makaka-apekto pa rin nga po yan sa gitnang bahagi ng ating bansa. By December 23, posibleng maging bagyo yung low pressure area pero ito po'y wala na sa ating PAR at ito po'y nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility pero magiging maulan nga po pagdating nga po dito sa parte ng Metro Manila, Bicol Region dahil po yan sa shearline. Pagdating naman po ng Vesperas ng Pasko, magiging maulan nga po ang parte
ng Central Luzon, Metro Manila, Mindoro Provinces, Bicol Region, Eastern section ng Visayas at maging sa parte ng Palawan. At pagsapit naman ng Kapaskuhan, asahan nga po natin na magiging maulan ang araw ng Pasko. Ayon po yan sa ating advanced weather forecast. By December 26, ganun pa rin po tuloy-tuloy mataas ang tsansa ng pag-ulan. Dito nga po sa parte ng Metro Manila, Bicol Region, Mindoro Provinces, Eastern section ng Visayas, Palawan ay mataas ang mga tsansa ng pag-ulan. Again, iniulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para po malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.